Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aquarius mula August 1 to 15, 2024? Pwede nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa kakilala nyo mismo. Yung gender, baka may lumabas mamaya. Gawin nyo na lang energy. Feminine at masculine energy. Pwede rin naman na yung lalaki, siya yung extrovert at yung babae, siya yung introvert. At pwede rin na huwag nyo nang pansinin. Yung gender, for as long as tama naman yung reading sa situation nyo, mali lang yung gender, ganun na lang. Huwag nang pansinin ang gender. So, ano to? Kasi itong dalawa, boredom. Bored kasi hindi niya alam kung ano bang gusto niya sa buhay niya. Hindi niya alam kung anong tatahakin niya kasi ito kalesa to eh. So, ibig sabihin may direksyon siyang tinatahak dito. Walang malinaw na direksyon. Ayun pala nakalagay, lack of direction. Ito, clarity. Ito lang ang maganda dito sa tatlong to. So, kung ganun ang case, halimbawa nangyayari na to. Bored sila sa buhay nila dahil di nila alam kung ano gusto nila talaga mangyari sa relasyon o sa career. For some reason, magkakaroon na ng clarity dito. Pero tingnan natin. Ano pa bang ibang detalye dito? Career ba to? O relasyon? May lalaki tayo dito, oh. Mukhang may nakaaway siya. Tungkol saan to? Ito, career. Career to ha. Hindi to relasyon. Ang involved na tao dito, lalaki. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. O sa inyo mismo, kung lalaki kayo. Kasi lalaki dito eh. So, pwedeng kayo mismo to, person nyo, kakilala nyo. So, yung lalaki dito, matanda na to, puti na buhok eh. Siguro senior. Kaya lang, career, expect mo pa ba ang career sa senior? Retired na to. So, who knows, baka may iba na kahit senior, nagtatrabaho pa rin. Kasi may ganun, di ba? Di sila tumitigil kahit senior na. Tatrabaho pa rin. Gumagawa sila ng way na magkakaroon pa rin sila ng extra income kahit retired na. So, dito, senior nga. Hindi ko masabi kung may anak ba to. Pero dito kasal. Senior, hindi kasal. Walang anak. Hindi ko nga masabi kung walang anak to. Pero hindi siya kasal.
So for some of you, baka single pa rin tong senior na to. Pero who knows? Pero probably hindi single kasi may nakaaway siya. Pero pwede rin yan. Single, may nakaaway. Lack of direction, ito rin yun. Lack of direction. Kasi kaya siya ganito bored. Nagko-contemplate siya dito sa takbo ng pera niya. Kasi hindi nga siya kumikita sa ginagawa niya. Hindi siya kumikita ng malaki. Ewan ko. Siguro di siya masaya sa kung anong meron siya ngayon. Lalo na sa career. So, kung di man to literally, 60 years old and above, edi sabihin natin, mas matanda tong lalaking to sa babae. So, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, ito yung problema niya, Pera. Opportunity. Career opportunity. Yun yung problem. Business. Sabihin natin, businessman siya. Kaya lang, malitang sales. So, tingin ko, ito yung pinoproblema niya. Lagi siya nag-worry. Business, career, pera. Pero don't worry, dahil nga may presence na ng the sun. So, kung ano man yung pwedeng nagkukos ng confusion sa kanya. Tingin ko, ito lang naman yung nagkukos ng confusion sa kanya. May kaaway siya siguro. Either kaaway niya yung ka-workmate niya o karelasyon na parang dahil sa away, naapektuhan yung pera niya. Takbo ng pera o career. Kasi kapag sabihin natin kaaway sa workplace, siyempre tatamarin ka na. Di ba? Doon na papasok to. Saka to. Tatamarin ka na mag-work. Kasi nga, di ka masaya. Pero dahil may the sun, so sabihin natin masusolusyonan na ang kanyang problema. So, pwede magkapera siya o maayos na yung gulo niya dito sa kaaway niya. So, case-to-case basis. O pwedeng ito yung tatay ng iba sa inyo. Who knows? Tito, tita, kaibigan. Kung di man para sa inyo itong reading. Tingnan natin to. Anong masasabi nito? Dalawa ba to? Isa lang. La Lettera. Ay! Morte. Diyos ko po. Ano ba ito? Dagdagan natin. Dahil ayoko mag-end sa ganito. Elamante. So, babae yung tatamaan ng reading na to. Kung di siya 40 years old and below, hindi pa siya kasal. Regardless kung anong age niya, basta di siya kasal. Yun yung tatamaan ng reading. Okay? So, yung mensahe dito ay tungkol sa ending, OMG. New beginning, transformation. Basta may something na mag-end. Parang di niya magugustuhan yung marireceive niyang information dito. Kasi ito ay mote. Kita niyo naman. May coffin. So, siya yung card ng death. So, pwede kayo mismo to. Ito yung kakilala nyo, babae.
ay makaka-receive nga ng mensahe na baka di niyo magustuhan, OMG. O pwede rin ngang tungkol sa transformation, evolution. Pero grabe naman kung tungkol literally dito sa death. Ano parang di maganda yung darating na message Basta may something na inevitable, hindi maiwasan na mag-e-end. Ano kaya yun? Diyos ko po. Ayun yung matatanggap niya mensahe. Sabihin natin yung iba sa inyo ay sila mismo yung kumabit. Di, sa kanila tatama to. Babae, nakabit. Mukhang mag-e-end na yung relasyon nila. Ngayon, yung pangit na information na ma-receive ng babaeng to ay pwedeng canceled o postponed. Maka-cancel o mapopostpone yung anything na may kinalaman sa reunion, celebration, party, socialization, gathering, festival, festivity, gathering ulit. O anything na gusto nyo, masaya kayo. So again, wedding, engagement party, graduation, baby shower, happy times. Ito yung card ng happiness, di sadness to. Pero again, inalam naman natin kung ano yung pwedeng cause. Parang may mapopostpone o makakancel na, yun nga, kasiyahan, na event. Pero again, babae lang yung tatamaan ng wedding. Kung kasal, di hindi siya tatamaan ng wedding na to. Pero kung ang edad niya 40 pa baba, baka para sa kanya pa rin to. Basta, yun ang clue natin dito. 40 pa baba o hindi kasal. Regardless mo anong age, basta di kasal. Ito last deck. Flamingo Sass. Innocence. Ito kasing Sass, para bang may kinalaman sa pagiging rude. Baka ma-encounter ng iba sa inyo to. KJ ba? KJ, yun lang naisip ko dito KJ. O pa-victim. Pero rude siya. Malas narcissist siguro. Baka yung ma-encounter ng iba sa inyo. Dagdagan natin ng iba. So, dito ina-advise na wag mag-take risk. Ipagpatuloy lang ang ginagawa o routine. Hindi pwedeng lumihis sa routine. Kasi pag lumihis sa routine, siyempre pag take risk na yon. So, pag nag-take risk, baka pumalpak. So, hindi ini-encourage ang
pagiging impulsive o unpredictable. Sa bagay, ganun naman talaga ang Aquarius. OMG. Ito nang uli. Ano to? Basahin nyo. Communing with ghosts? Ano yun? May ghost tayo. Reflection. Ano yan? Communing. Ginisip ko kung communion ba to. Ano kasi to parang pakikipag-uusap. Pakikipag-usap sa ghost. OMG. So, ewan ko. Baka magkaroon ng desire yung iba sa inyo na kausapin ng kanilang deceased loved ones. O baka sila mismo yung kakausap sa deceased loved ones sa pamamagitan ng kung anumang tool na alam nila. Ewan ko, siguro may iba sa inyo na may deceased loved ones na gusto nga nilang makausap ulit o kamustahin. So siguro, hahanap sila ng, ano bang tawag doon? Psychic medium. Para makausap nga itong deceased loved ones nila, ghost Nag-iisip-isip kung ganun ang gagawin nila. Para makuha ang kanilang clarity o katahimikan o peace of mind. So, applicable lang to sa mga tao na recently lang namayapa yung kanilang mahal sa buhay o hindi pa rin nila matanggap o hindi pa rin sila makamove on sa nangyari na yun nga nawala yung mahal nila sa buhay. So, baka nga magkaroon ng desire. Yung iba sa inyo na kung mausap o kausapin nila mismo. Kausapin nila mismo gamit ang kung anong tool nga na alam nila. Kung hindi man ito lalapit sa psychic medium. O pwede rin namang kasi ghost kasi ito Kasi kung commune lang to, usap lang ng thoughts, feelings, pero ito tungkol sa ghost O baka naman tungkol sa spirituality. Pag-uusap tungkol sa spirituality. Kundi man to literally ghosts. Baka nga ganun. Spirituality o spiritual level. So, magre-reflect tungkol doon. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye.